po sa bawat isa sa atin muli. Papurihan po natin ang ating Panginoon muli sa oras sandaling ito na kung saan ay isang biyaya na tayo po ay nakakapagpuri pa, nakakaawit, nabibigyan ng parangal sa natin ang ating Panginoon sa ating mga ginagawa. So sa oras sandali po ito, tayo po ay nasa Kawikaan, chapter 16 na po tayo ang ating pagdatalakayin o pagninilayan. Medyo mahaba po ito. Meron po tayong 33 verses, pero andyan po ang Manal na Espiritu para po pagpatuloy na tayo o gabay at patnubayan. Tayo manalangin. Dakilang Diyos Ama namin sa langit, isang mapagpalang umaga po dito sa amin, at isang mapagpalang araw po sa ibang bansa. Salamat po Panginoon na sa buhay po ni Ma'am Annalyn, nandun yung kanyang effort na patuloy o Diyos na sa kanyang pagtawag, andun na po Panginoon na andun na nagigising po ang aming mga diwa dahil ito po gawain para sa iyo. Salamat po Diyos na kung saan ikaw po ang dahilan kaya kami merong ganitong gawain na kung saan sa aming pagtitipon-tipon patuloy namin na-welcome ang iyong kapangyarihan sa loob ng aming mga tahanan na kung saan ikaw po ang mapupuri at nadakila lamang o Diyos. Lord, salamat sa mga salita mo na aming pagninalayan sa oras sandaling ito. Hayaan mo nga po, O Diyos, na sa bawat salitang ito ay maghari ka, O Holy Spirit, gabayan mo po ang katibayan. Patuloy na punasan ang aking langis, ang aking mga labi, ikaw lamang po mataas sa mga kalagitnaan. At patuloy na dalangin namin, O Diyos, na anumang bagay na nakikita mo na hidden and intentional sin na siyang hahadlang upang ikaw po ay hindi makapangyari. Ito po aming inihingi ng patawad sa oras sandaling ito, O God. Patuloy na yung badal mong dugo, O Lord Jesus, ang aming kina-acknowledge upang kami ilinis at pugasan kapangyarihan mo, O God, na kung sa siya lamang manifesto at siya lamang maglipel sa aming kalagitnaan at ang salita mo ang pagninilayan. Ito po'y aming maging lakas, ito po'y aming maging kagalakan, ito po'y maging pag-asa namin mula sa iyo na kung saan, O Diyos, tataglayin namin pong muli sa buong maghapong ito, O God, in Jesus' name. Kaya po, Ama, Holy Spirit, salamat kay Empresas, Diyos, sa iyong banal na pangalan. Ito po'y para sa iyong kaluwalhatian, kalalangalan, O Diyos. Sa iyong papuri pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, baybayan po natin na basahin ang ating pong aklat ng Kawikaan. Ito po tungkol sa buhay at sa pag-uugali. Ang sabi po dito, ano po? Buhay natin at pag-uugali natin. Ang sabi nga po sa verse 1, nasa tao ang pag-iisip pagbagbala. Ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, Diyos lang ang nakakatalos. Tiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gawain at pagtatagumpay ka sa lahat ng layunin. Lahat ng nilalang ng Diyos ay mayroong wakas at ang masasama ay kaparusahan ng babagsak. At sa kaparusahan babagsak, kinamumuhay ni Yahweh ang lahat ng mayabang at walang pagsalang sila'y parurusahan. Ang kasalanan na ipatatawad kung tapat ka sa Diyos, malalayo ka sa kasamaan kung sa Kanya matatakot. Kapag ang tao ay kalugod-lugod sa Diyos, pati kaaway niya ay kanyang maaayos. Ang maliliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kaya kasamaan. Verse 9, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ang bibig ng hari ay bukal ng mga mapasyang kinasihan. Hindi siya namamali sa lahat ng kahatulan. Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay ang katapatan. Pagkat ang verse 12, di dapat tulutan ng isang hari ang gawang kasamaan, pagkat ang tatag ng pagmamahala ay nasa katarungan. Ang ibig pakinggan ng hari ay ang katotohanan at ang nagsasabi nito ay kanyang kinalulugdan. Sinisikap ng matalino na masiyahan ng kanyang hari, pagkat nagagalit ang hari, may buhay na masasalit. Ang kagandahan loob ng hari ay parang ulap na makapal. May dalang ulan at taglay na buhay. Higit na ginto ang karunungan at kaalaman, mahalaga kaysa pinakaunawang tinataglay. Verse 17, ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan, ang maingat sa paglalakad ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan na ibabagsak. Higit na mabuti ang mababa na kasamang mahirap kaysa managana na sa pakikihati sa pagmapataas. Ang marunong makinig sa payo ay mananagana at mapalad ang Diyos na naglagak ng tiwala.
Ang matalinong tao ay nakikilala sa kanyang pangunawa, ang matamis niyang pangungusap ay awit sa ibang diwa. Ang karunungan ay may pang-awit, ang karunungan ay may pang-akit sa matalino, ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao. Iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin, kaya naman ang usap ay madali niyang akitin. Verse 24, ang magiliw na pangusap ay parang pulok-puklutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulot nito. Dahil sa pagkain, ang tao ay nagsisikap upang ang gutom ay bigyan ng lunas. Verse 27, ang laman ng isip ay tampalasan ay panay kasamaan. Ang laman ng isip ng tampalasan ay panay kasamaan. Ang kanyang mga labi ay parang apoy na pumupugnaw. Ang tao may masamang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at ng mapaghatid lumapit ang sumisira ng magandang samahan. Verse 29, inuupatan ng taong liko ang kanyang kapwa at ibinubusod sa landas ng masama. Mag-ingat ka sa taong ngingiti-ngiti at kikindat-kindat pagkat tiyak na mayroon siyang masamang binabalak. Ang mga puting buhok ay purong ng karangalan. Ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay. Verse 32, higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsubil sa sarili kaysa pasakop sa mga bayan. Verse 33, sinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit ang buhat kay Yahweh ang kapasyahan. Purihin ka, O Diyos, sa pagbasa ng iyong mga salita na aming pong pagninilayan sa oras ng daling ito, God. Salamat, Holy Spirit, for being leading us, for guiding us, and for being with us, O God. Hallelujah. Ayan po mga kapatid, sabi nga po dito sa ating pinag-aaralan, ito po ay tungkol sa ating buhay at pag-uugali. Sabi nga po tayo nga po ay kung saan sabi po dito sa verse 1, ang tao nga ang nasa taong pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Sabi nga po dito ay pinakita po dito na kung saan ay yung final outcomes ng ating mga plano ay galing lamang po sa ating kamay ng ating Panginoon. At nga po sa bawat pagpaplano natin at pagbabalak, ay ginagawa natin din dapat na kung saan ay nakakonsulta pa sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi nga po, there must be a partnership between our effort and the God's control. Hindi po ito talaga itinuturo sa atin na hindi po tayo gumagawa ng sarili lang natin. Dahil tayo nga po ay lagi nasa presensya ng ating Panginoon. Kaya gusto ng ating Panginoon ay gamitin natin yung ating kaisipan, hanapin yung kanyang kalooban, yung ating mga plano na kung saan nakaangkla sa ating Panginoon. Sabi nga nito, nevertheless, ang resulta ng ating mga plano ay nakasalalay sa pagtulong at paggabay at pamaraan ng ating Panginoon. Parang kung habang tayo namumuhay na kasama ang ating Panginoon, natin na nakakatiyak tayo ng kanyang mga plano ay sinusubaybayan tayo. At andun nga po, yung planong iyon na meron tayo ay nakapatuloy na ipinagkakatiwala natin sa kanya. Ano po, sabi nga po dito sa verse 2, ay tayo po ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit ang tunay niyang layon, Diyos lamang ang nakakatalos. Totoo nga po yun, dahil wala natin nalilihim sa ating Panginoon. Sabi nga po, all man's ways seem innocent to him. People can people rationalize anything if they had no standard of judging right and wrong. So, palagi natin mapapatunayan na kung saan sabi nga natin ay tama ang ating ginagawa kung lagi natin ikinukonsulta at inihingi ito ng kapahintulatan mula sa ating Panginoon. Sabi nga po, bago tayo gumawa ng anumang plano or aksyon, dapat mayroon po tayong mga katanungan na gaya po ng ganito. Ito bang planong ito ay kalooban ng ating tama sa kalooban ng ating Panginoon? Sabi nga po dito, pangalawa pong katanungan ay ito po baga ay it will work under real life condition. Ito po ba ay tama na kung sa tamang kondisyon ng ating pamumuhay ikaangkot na tama sa harapan ng ating Panginoon? At yung ating attitude ba ay nakakalingkod sa ating Panginoon? Yung attitude na kung saan ay sabi nga po dito yung ating pag-ugali na kung saan ay tama ba yung mga kilos at gawa natin, yung mga layunin natin ay
talagang kalooban ng ating Panginoon. So, ito po yung tatlong bagay na dapat nating panghawakan bago po tayo magkaroon ng ating mga pagkilos natin na kung saan dapat andun nga po na kung saan ay nakaangkla lamang tama sa pangkalooban at katotohanan ng salita ng ating Panginoon. At ito nga po ay nakita natin na kung saan ay yung ating pong gagawin ay nakakalugod pa po sa ating Diyos. Ano po? So, dito sa verse 3, itiwala mo kay Yahweh ang iyong gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Ano? So, meron po pa kasi mga pagkakataon na hindi na tayo nagtatagumpay nung tayo po ay hindi pa wala pa tayong relasyon sa ating Panginoon. Ano po? Kumbaga bara-bara na lang tayo sa ating mga anumang ating mga pinaplano. Ano? Pero dito po ay pinapaalala sa atin na kung saan ay ah, kung saan ay pinakikita na lagi natin sa pagkatiwala natin sa ating Panginoon. Ano, sabi nga po, anumang proyekto o anumang gagawin natin ay ito po baga ay kalooban ng ating Panginoon sa tunay na buhay o baka naman ito ay gusto lang natin sa ating sarili. Sabi nga po dito, other give God temporary control of their interests only to take back momenting stop going to na kung saan ay ibig sabihin ay yung mga plano nating ito, ano po, yung ating gagawin para masabi, ay, pinagkakatiwala ko ito sa Diyos. Pero deep within, yung sarili mo lang gusto ang nagaganap. Hindi talaga ibinibigay totally yung kalooban ng ating Panginoon na siya ang ah, ating pinagkakatiwalaan. Sabi dito, kailangan daw po nating mataglay na yung balanse na kung saan nagtitiwala tayo sa Diyos, ang lahat ng gawa ay ating idinedepende sa Kanya habang tayo gumagawa na kung saan ay tunay na ito po ay sa Diyos natin ipinagkakatiwala. Sabi nga po, merong specific effort na kung saan ay naka-involve sa ating mga ginagawa na kung saan kailangan, it is always committed to the Lord. Ano, hindi yung gusto lang natin. Minsan kasi, oh Lord, ikaw pang bahala. Pero deep within ourselves ay yung gusto natin, ang siyang gusto nating nagagawa. Hindi yung tunay na kalooban ng ating Panginoon. Halimbawa nga po, yung kung saan ay gusto natin yung gagawin natin na isang bagay na simpleng halimbawa ay yung ikaw ay magpaplano ng isang business. Gusto mo yung business o ano ang iyong mga layunin na kung sa business na iyon. Halimbawa, ano yung klaseng business ang ipupundar mo? Ito po ba yung kalooban ng ating Panginoon? O baka halimbawa, yung business na ipupundar mo, halimbawa ay sugalan. O kaya ay ito ay isang punta ng nagtitinda ka nga pero yung tinitinda mo naman ay mga alak, sigarilyo. So, yun, dapat po ay meron po tayong limitasyon at lagi na kung saan ay andun na kung saan ay yung itiwala natin ng lubusan ay yung kalooban ni Lord ang dapat nating nasusunod, hindi yung ating gusto. Then, number 4, lahat ng nilalang ng Diyos ay mayroong bakas at ang masasama sa kaparusahan babagsak. So, ito po yung pagpapakita, sabi nga po, this verse doesn't mean that God created some people to be a wicked, but rather God uses even the activities of wicked people to fulfill His good purpose. May kayo pagkakataon na mga makasalanan ay ginagamit din ng ating Panginoon para po sa ating ikatututo dahil meron siyang mabuting layunin. Ano po? Sabi nga po nandun niya kung saan kung ano man kadakila no matter how great our intellect, we will never be able to understand Him completely. Opo ito. May mga bagay na kung saan ay may mga bagay na talagang ang Diyos po natin ay hindi natin maunawaan sa pang-araw-araw nating buhay. Pero dapat we accept by faith that all in powerful and loving and perfectly good na ang ginagawa ng ating Panginoon. Ano po? Na kung saan ay alam natin na kung saan ay lahat sa tayong we can believe that He is not a cause of evil. Then we can trust that there is no loose ends in system of judgment. Evil is temporary. Pansamantala lang po ang ginagawa ng kasamaan na kung saan dito sa mundong ito. Dahil isang araw, isirain yun ng ating Panginoon. At andun nga po, in the meantime, He used even the evil intention of people of His good purpose. So, may pagkakataon po na kung saan ay yung kasamaan yun ay ginagamit ng ating Panginoon sa mabuting kalooban niya
Kasi kung titingnan po natin dito sa chapter 50 ng verse ng Genesis, chapter 50 verse 20, masama ang iyong ginagawa sa akin, subalit pinahintulot nila yung Diyos. Ito po ay si Josue, tungkol kay Jose, na kung saan doon sa kanya pong ginawa, yung binigyan niya na kapanatagan ng kanyang mga kapatid, na kung saan doon pinakita niya doon sa kanya nagkanulo kay Jose na mga kapatid niya, na kung saan ipinagbili nga po siya sa mga mga ngalakal noong unang panahon. At ang sabi niya dito na makaharap na po yung kanyang kapatid after several years, sabi dito nga po niya sa kanyang mga kapatid ng kaharap na niya, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot din ng Diyos para sa kabutihan, at dahil do'y naligtas ang marami. So makita nga po natin, ito po yung sinasabi na kung saan ay meron po mga intention or purposes ang tayo pinaparana sa atin ng ating Panginoon, dahil sa bandang huli ay may layunin pala siya. Kaya nga po yung nangyari kay Jose, na kung sa'y inapin ng mga kapatid, babalaking patayin, pero nung malauna na bagong isip at pinagbili nga po sila ng mga taong nangangalakal noon na dumadaan doon sa lugar na iyon. At sa bandang huli ay ito nga po yung pagkapunta niya sa Ehipto na naging dahilan para magkaroon ng kaligtasan ng kanyang buong sambayan. Okay, sa verse 5, kinamuhian ni Yahweh ang lahat ng mayabang at walang kapagsalang sila'y parurusahan. Kaya nga po yung pride na yun, yung mayayabang na yan, kumbaga tayo sumintang sa ating mga sarili, ito gagawin ko to para sa kung saan yung pinaka-best ko ang aking gagawin. Sabi nga po ay, pag ganito ang ating nagiging ginagawa ay kinikilos, ay nakita natin na hindi ito kinalulugdan ng ating Panginoon. Kailangan po natin na kung saan ay eliminate na po natin yung ating kayugabangan, upang sa gayon ay andun nga po na ang Diyos ang siyang kung saan ay magtataas sa atin. Kasi kung tayo nagpapakayamang nagpapakataas, ay tunay na sinabi niya ng Biblia na tayo ibabagsak ng ating Panginoon. Kaya po, lagi na po sa'y kailangan po natin yung humility and humbleness. Maging mababa lagi tayo sa harapan ng ating Panginoon at sa harapan ng ating kapwa. Kapag ang tao ay kalugod-lugod sa Diyos, sabi po sa verse 7, pati kaaway niya ay kanyang maaayos. We want other people like us. Lahat ng tao gusto natin maging kagaya kung ano tayo. And sometimes we will do it almost anything to win their approval. But God tell us to put our energy into pleasing Him instead. Gusto ng ating Panginoon na lahat ng bagay ay makakapagbigay kaluguran sa Kanya. Lahat ng effort natin ay dapat po yung kaluguran ng ating Panginoon ang ating maging adhika sa innermost being sa ating sarili. Our effort to be a peacemaker will usually make us more attractive to those around us, even our enemies. But even if doesn't, we haven't lost anything. Kaya nga po kung hindi natin magawa, wala namang mawawala sa atin. We are still pleasing God. The only one who truly matters. Pinakamahalaga ay nabibigyan po natin mga kapatid ng kaluguran ng ating Panginoon. Kasi nga po pati daw po yung galit sa atin ay maaayos kung lagi tayo gumagawa ng kalugod-lugod sa ating Diyos. So, dito po, sa verse 18, punta po tayo sa verse 18. Sabi po dito, ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak at ang pangmataas na isipan ay ibabagsak. Proud people like little account of their weaknesses and does not anticipate the stumbling block. Ito po kasi yung mga nakikita ng mayayabang. Iniisip nila na kung saan ay sila po ay andun, sila ay matatag sa lahat ng pagkakataon. Kung saan ay sa kanilang kaisipan, kumbaga akala nila sila na lang yung lalo na po, marami tayong nakakahalubilong tao sa ganyan, na kung lalo na po yung walang pagkakilala sa Panginoon. Sabi nga po dito, proud people seldom, bihira nilang ma-realize na yung kanilang kasaasam ay hindi nila problema, although everyone around him is well aware of it. Kumbaga, sa taong mayayabang, hindi nila alam, hindi nila nakikita na sila pala ay nagiging mapagmataas na, o maaaring alam nila, pero kumbaga'y pinaninindigan nila yung kanilang ganung pag-uugali. Kaya pero ito po, tayo po ay maging
saksi na kung saan alam natin na yung mga gano'ng tao ay may kinahahantungan ano. Sa lahat ng bagay ay hindi permanente, may hantungan. Kaya nga po ang gawin po natin habang tayo ay nakikipagniig, habang tayo ay nag-aaral sa ating Panginoon ay huwag na tayong maging palalo, bagkus lalo tayong maging masunurin sa ating Panginoon, lalo na po pag-discipline po lagi tayo sa banal na Espiritu kung ano yung layunin at itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Ano? Lagi po natin na kung saan ay huwag tayong magmataas, lagi nating isipin na merong Diyos na kung saan ay nagmamatiyag sa atin. Lagi nating makita na kung saan ang kalooban ng ating Panginoon ay lagi tayong maging kung saan ay yung ano yung kalugod-lugod sa kanya. At alam naman natin na yun sa kapanahon ng ito dahil tayo po ay patuloy na lilima tayo at sa ating paglilimit. Wala naman bago dito na kung saan ay na bago naging Kristiyano. Kaya yung pong dapat natin mapag-iisipang mabuti lagi natin na ang kapalaluan o yung katigasan ng ating puso ay magbibigay sa atin ng pagkawasak. Ano po? At yung pagmamataas ay tunay na ang Diyos nga po. At marami na tayong nakita na mga tao, nasaksihan na po natin yung mga tao na kung sa'y palalo mapagmataas at ano ang hahantungan nila at the end. Ano po? Ito po sa verse 22, ang karunungan ay may pang-akit sa matalino, ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao. Ayan po. Ito po makita po natin na kung saan God wisdom is a fountain of life. Totoo po ito na kung saan that make a person happy, healthy, and alive forever. Ano po? Makita po natin dito na kung saan ang tayo kung tayo nagtataglay ng karunungan nagmumula sa ating Panginoon. Ito nga po yung nagyakita natin na tayo masaya kahit may mga problema, tayo may kalusugan kahit mayroon tayong nararamdaman kaunti. At andun nga po na kung saan dahil bakit nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. Ano? Kumbaga yung kalalakan na meron tayong Diyos sa puso, ito yung nagiging lakas po natin upang mapaglabanan natin at kung saan ang mga bagay na kung saan nagaganap sa kapaligiran po natin. Ano? Yung ganap nating pagtitiwala sa ating Panginoon, andun nga po na tayo yung pinibigyan tayo ng Panginoon upang tayo po ay yung sa kung saan yung karunungan binibigay sa atin ng ating Panginoon ay yan nagbibigay sa atin. Sinasabi nga, ito nga yung God wisdom is a fountain of life. Ano, na kung saan ito po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ano, when we live by God's word, He washes away the deadly effect of our sin. Ano, pag tayo po'y namumuhay sa salita ng ating Panginoon, nalilinis lahat ang mga bagay na kung saan hindi natin nagagawa na tayo magkamali, magkasala, at ang ating pag-asa lagi ay nasa Panginoon, ibinibigay natin. At andun nga po yung ating kagalakan sa buhay natin, na andito pa lang tayo sa buhay na ito, ay nagkakaroon na tayo ng kagalakan, yung kapayapaan, ano, na kung saan ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga po ay the fountain of youth, yung fountain of youth was only a dream, but the fountain of life is reality. Ano po? So, piliin po natin kung ano yung gusto ng ating Panginoon na kung saan tayo ay patuloy na kung saan binibigyan ng kaliwanagan ng karunungan ng ating Panginoon na kung saan hindi po natin maranasan yung pagiging mangmang ano. Dahil lagi natin nakaangkla tayo yung sa ating salita ng ating Panginoon. Kaya po yung kamangmangan ng isang tao ay napapalitan ng karunungan mula sa ating Panginoon dahil andun nga po na lagi tayong hinihingi natin, nagbabasa tayo, inuunawa natin ang mga salita ng ating Panginoon na nagpapatatag sa atin. Ano po? Kaya po yun, sa verse 26, dahil sa pagkain ang tao nagsisikap upang ang gutom ay bigyan ng lunas. So, ito po ay yun nga po sa mga tao na walang pagkilala sa ating Panginoon. Sa kanila po gagawa, mamamahinga, na kung saan ay dito naman sa atin bilang isang mga anak ng Diyos, na kung saan tayo po nakakakilala sa Kanya. Dahil hindi lang po ang pagsisikap natin ay dahil sa pagkain, kundi sa buhay po natin ito, yung pagsisikap natin, meron tayo na kung saan ay pag-asang nagmumula sa ating Panginoon.
Hindi lang po kagaya ng mga foolish person o mga taong walang relasyon sa ating Panginoon. Magtatrabaho lang sila, kakain, tutulog, magtatrabaho, kakain, tutulog. Paulit-ulit yung routine life nila na kung saan hindi nila ikita na merong Diyos na kung saan ay dapat nila na kung saan ay meron silang kapayapaan sa ginagawa. Kaya po ito yung difference po natin sa mga tao na kung saan ay mangmang na walang pagkakilala sa ating Panginoon. Tayo, ini-enjoy natin yung buhay natin. Ini-enjoy natin bawat sandali ang buhay po natin dito sa mundo. Dahil bakit? Merong isang Diyos na sumusubaybay, may gumagabay, may nagpo-provide, may nagagalak may nakakakita at nagagalak sa ating ginagawa. Pero yung mga mangmang na tao, wala po silang iniisip kundi sarili lang nila. Kakain, tutulog, magtatrabaho, kakain, tutulog, ganun lang. Pero tayo, alam natin na yung ating mga pagpapagal ay meron tayong na kung saan nakamatsyag sa ating mga ginagawa. Kaya yun po yung dapat nating makita na kung saan iba po yung ating sitwasyon na hindi lamang tayo sa pagkain tayo nagsisikap, hindi lamang dahil para maibsan yung gutom natin, kundi dahil namumuhay tayo dito sa pansamantalang mundong tinitirhan natin dahil alam natin na ginagampanan natin yung mga atas at ginagawa natin yung utos ng ating Panginoon na nagbibigay naman sa kanya ng kalungkuhan. Ito po sa verse 31, sabi po dito, ang puting buhok ay putong ng karangalan, ay ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay. Ayan po, tunay nga po lahat tayo, tumutubuan na ng buhok, ng puting buhok, Nakita po natin na kung saan ay, ito po ay isang bagay na, kung saan ay, sorry po, ano ba yung sa atin pong, dito po sa ating binasa na kung sa verse 31, okay, tama, sa puting buhok ng karamihan, ipipilata mo sa matuwid na pamumuhay. Dapat nga po makita po natin yung bagang tumutubong buhok na iyan, na puti na, pagaya ko po, kailangan na talaga na kung saan ay magpakulay na dahil kita na yung buhok na puti, pero doon sa pating i-realize po simula nung tayo ay bata pa hanggang sa pumuti na nga po itong buhok na ito, yung po bagang putong na yan ng karangalan ay nadagawa na, ay tunay nga po ba na karapat-dapat sa atin. Yung bagang puting buhok na iyan ay tunay nga po na po tumuto, nagsabi nga putong ng karangalan, karapat-dapat na nga po ba yung mga putong ng tumutubo ay karangalan na nga po baga sa ating mga sarili. Sabi nga po dito ay, gray hair is not a sign of disgrace to be covered over. It is a crown of splendor. As you deal with other people, na kung saan pagpapakita na yung mga namumuting yung buhok ay isang karangalan nga po na isang nilalang. Kaya nga po, tayo ay gumagalang rumerespeto sa mga may edad na yung mga puti na ang buhok. Dahil sila po ay marami ng karanasan sa buhay. Marami na po sila na kung saan ay ipinakita na kung saan dapat andun nga po. Dahil sila marami ng karanasan, na andun na irerespeto na po natin sila. Lahat ng mayroong matatanda, di ba? Andun tayong passion natin pag tayo ay nakakakita ng matatanda. Kahit hindi natin kadugo. Not unless mayroong tao na nakikita po natin na mga tao na talagang yung bagay sinasaktan ng magulang sa kabila ng kanilang edad, nakakakita tayo sa Facebook, walang paggalang at pagrespeto. Makita po natin, hindi na iniisip na sila tatanda rin. Kaya nga po tayo ay yung ating sa panahon ito yung mga ganap na pagrespeto, pagdakila sa mga matatanda na mabuti ang buhok ay dapat isa sa mga bagay na itinitira at ipinakikita sa atin. Sabi nga po, as you deal with other or older people, treat them with respect. Tratuhin natin sila ng may pagrespeto dahil andun nga po ay sa kanilang mga edad ay tayo po makita natin na tayo mararanasan natin ng mga bagay na kung sa ating pagtanda. Mararanasan lahat na tayo makakaranas doon. Kaya ngayon pa lamang ay itinim na po natin sa ating puso ang pagrespeto at paggalang sa mga may edad. Dahil yung kanilang bayan, nagkaroon na po daw po sila ng putong at corona sa kanilang buhay dito sa mundo. Ayan. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pasakop sa mga bayan. Pong makita po natin dito? Self-control is superior to conquest. Nakandun nga po na yung ating tagumpay sa buhay po natin ito
Kung halimbawa may business, sa ating pagtatrabaho, na kung saan ay naandun nga po na kung saan kailangan po natin na magkaroon po tayo na kung saan ay self-control sa ating mga sarili. At alam ko naman meron na po tayo nito dahil tayo po umiidad na, nagmamature na po tayo sa mga pangaral, paalala at pagtuturo ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Ano po? Kaya nga sabi nga po dito, remember that losing control may cause you to forfeit what you want the most. Kailangan po kung tayo magkakaroon ng self-control, makakamit po natin kung ano yung ating naisin sa buhay po natin. Hindi tayo nagiging rude, hindi tayo nagiging magaspang, ang pag-uugali andun lagi na kung saan ay sinusupil natin ang ating mga sarili sa mga bagay na kung saan ay magpapasira sa atin. Kaya nga sabi dito, higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan. Kaya nga po may mga ngayon nga po sa ating paligid, na kung saan sa nagaganap, kung atin pong titingnan, yung mga kapangyarihang nagaganap, kumbaga sa history natin, sa ating kapaligiran, marami na nga po, yung po bagang parang kakaunti po yung mga namuno sa ating bansa, mabibilang natin. But ngayon po habang lumalaon, makikita po natin yung kagaya nga po ng ating president, yung nakaraang presidente, na kung saan ay yung akala natin na sa isang banda, okay, maganda yung nagawa niya, pero meron din po siyang hindi magandang ginawa. At sa panahon ito, kung ating po liliimin, meron po kasi pag tayo nagtatanim ng mga bagay na hindi kalulod sa ating Panginoon, talagang meron po, kumbaga kung ano yung itinanim mo ay talagang aanihin natin. Kasi mismo sa ating dating presidente, siya mismo sa bibig niya ay marami nga po siya na kung saan ay pinatay. So, sa bibig niya nang galing yun. Kaya ito po, na sa kanyang edad, ayun po, inaanin niya kung ano yung itinanim niya. Kung kanya, kumbaga nasa ibang bansa pa siya para maglitisin, hindi dito sa ating bansa. Kumbaga, kung ating lilimiin, kung saan ay ibinigay niya yung kapangyarihan niya noong unang panahon mula po sa kanyang pamumuno sa kanilang probinsya hanggang sa ating bansa. Okay, maganda yung kanyang palakad. Pero hindi po ang ating pong Diyos ay makatarungan. Makita po natin na kung saan dito pa lang sa lupa ay ginagamit na ng ating Panginoon yung kung paano niya, yung pagiging hukom niya, sa maraming pagkakataon, marami po tayong nangunang sa ating bansa, marami po ang ganun po na kung saan ay mga pangyayari. Kumbaga, inabuso nila masyado ang kanilang kapangyarihan. Kaya nga po tayo, ito'y paalala sa atin, na kung saan yung pusupili natin, kung baka makikita, sa bagay naman kung lagi tayo, ako personally, kung lagi nating nakikita o nababasa ang salita ng ating Panginoon, di ba ito yung nagpo-control sa atin, ay Lord, ito nga po pala hindi tama. Dahil ito nga po yung kahigitan natin sa iba, yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos, dahil ngayon pa lamang, na tayo ay yung mga bata-bata pa, sa mga bata-bata pa, nakokontrol na natin yung mga bagay na kung saan ay alam natin na sa bandang huli ay aanihin natin kung ano yung ating ginagawa. Kaya magtanim na nga po tayo habang may panahon pa ng kabutihan dahil ang Diyos natin ay makatarungan. Kaya nga po yung nagaganap sa kapaligiran natin at ayun po, yung sa kasalukuyan, may mga ginagawa din po sila, alam natin, na kung saan ay hindi tama. Kaya po, mas mabuti pa na gumawa na po tayo ng mga bagay na nakakalugod sa ating Panginoon upang sa bandang huli, sabi nga po, kung ginagawa po natin sa katwiran ay hindi mawawala ng kabuluhan at aanihin din po natin yun. Naandito pa lang po tayo sa lupa. Kaya po, ayun, mas mabuti ang magtiyaga kaysa sa kapangyarihan at ang pagsubil sa sarili kaysa pasakop sa bayan. Ibig sabihin po nito, kailangan nga po natin na kung saan ipatuloy na namnamin lagi natin ang salita ng ating Panginoon habang tayo ay may panahon pa, habang tayo ay bata pa. Kasi sa lahat ng pagkakataon, nakita po natin, hindi hinahayaan ng Panginoon na mga palalo ay palagi magtagumpay. Ayan, habang tayo ay mahaba ang buhay, dapat po dito sa panahon ito na bata-bata pa tayo, magtanim na po tayo na magtanim ng buting bagay, nakakalugod sa ating Panginoon. Para sa bandang huli, pag tayo ay nasa edad na, atin pong iba kung atin pong
panahon na tayo po maiisip natin yung mga nakaraan nating panahon na kung saan ay yung kabutihan yung mananaig po dahil aanihin at aanihin po natin ang mga bagay na ating itinatanim. Ayun po na kung saan pinakita po dito. Sa verse 33 plus verse, isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit buhat kay Yahweh ang kapusyahan. Okay, biblically, meron po tayo na kung saan several important event occurs by lot. Marami pong mga event na kung saan ay palabunutan biblically na kung saan ay ito po ay tunay na nagaganap dahil sa ang kapasyahan naman dahil inilalagak din naman nila sa na kung saan ay buhat din kay Yahweh. Kaya nga palabunutan ang kanilang ginagawa. Sabi nga po, ang palabunutan ay kataraniwang ginagamit sa ceremonial setting na kung sa common method of determining God's will. Dito po, biblically, nakita po natin sa panahon po ni Joshua 7:14 na kung saan yung makita po natin si Akan na kung saan ay yung tinagubilin na sila ng ating Panginoon, huwag kayong kukuha ng anumang bagay doon sa kanilang kinoconquer na lugar. Pero dahil ang tao, ang nagalit po ang Diyos na nakakita na beyond the knowledge of Joshua ay nakita po niya na ni Joshua na kung saan sa bandang huli dahil po sa kanilahi ni Akan nakita yung mga bagay na ikinagalit ng ating Panginoon. Ngayon din po, yung kung saan ay doon sa pagdidivide ng mga kalupaan na ibibigay sa mga lahi na kung saan nag-conquer na po doon sa land of promised land, ganoon din po ang ginawa nila. Sila po ay nagkaroon ng kung saan ay palabunutan. The selection of first king of the nation, na kung saan ay sa palabunutan din po nangyari. Kaya po, itong palabunutan, sinasagawa po natin. Pero, si Lord pa rin, ang Panginoon pa rin, ang siyang magpapasya sa ating pong palabunutan ginagawa. Kagaya nga po nung kung saan ay ang ating mga alagad, si Judas nga po ay mamatay, di ba? Nagpalabunutan din po sila kung sino ang papalit sa kanya. So, biblically, yung palabunutan na ginagawa. Sa atin naman kasi sa kapanahonan, kaya nga po sa election, ang ginagawa naman po ay yung yung pong coins na kung saan ginagamit, na kung saan para din po itong palabunutan. So, isang bagay na kung saan sa lahat ng ito ginagawa ng tao, pero syempre, si Lord pa rin ang magpapasya sa ganitong mga pagkakataon. Kinasagawa ng taong palabunutan, ngunit buhat kay Yahweh ang kapasyan. So, alam natin sa lahat ng bagay na ginagawa natin, si Lord, kalooban ni Lord ang nagaganap. Tayo ang gumagawa, pero sa lahat ng pagkakataon, makita po natin na ang Diyos pa rin ang nakakaroon ng kaganapan sa bawat bagay na ginagawa po natin. Kaya po, lagi po nating isa sa buhay at ipagkakatiwala sa ating Panginoon na lahat ng ating gawain. At upang sa gayon, yung tagumpay ay tunay na mula sa Kanya. Na kung saan yung katagumpayan ay sa Kanya po mga pagpapasya. Hindi po sa ating tao dahil lalo na po tayo nakikilala na ating Panginoon. Kaya po patuloy natin ito po sa kung saan ay dito po sa kabuang ito ng chapter 16, ang nakita ko po dito ay yung verse 3, verse 9, at verse 32. Verse 3, itiwala mo kay Yahweh ang iyong gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. At higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsubil sa sarili kaysa pasakop sa mga bayan. Purihin po ang ating Panginoon. Lord, salamat po. Ikaw po ang magpapaunawa. Ikaw po ang magpapalawak. Ikaw po ang magbibigay ng karunungan sa bawat isa sa amin. Sa salita mong ito, God, kawikaan tungkol sa buhay at namin at ang aming mga pag-uugali na patuloy namin iniaangkla sa iyo upang ikaw ang sumupin, ikaw po ang Diyos na mag-ayos, ikaw po ang Diyos na gumabay, ikaw po ang Diyos na kung saan ay sumaamin sa tuwina, Panginoon. Yung aming pananalita, yung aming kilos, yung aming karakter, Panginoon. Lahat ng ito ay nais mo, Panginoon, ay maging kaaya-aya sa iyo. Kaya po, Ama, sa aming pag-aaral na ito na iyong mga salita, pag-meditate, ay tunay nga po, God, na pinagpapasalamat namin at bigyan mo kami ng patuloy na teachable spirit, wisdom to conquer na kung saan ang salita mo'y magawa po namin, O God, sa pang-araw-araw naming buhay. May mga pagsubok, may mga temptation, pero yung lakas namin ay pinagkakatiwala namin sa iyo na ibibigay mo sa amin. At yung wisdom na nagmumula sa iyo, ibabalot mo po sa amin upang yung wisdom na yon ay isabuhay naman po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. All the glory
glory is yours alone always, Father God. Sa iyo lagi ang kaluwalhatian, parangal, at pasasalamat. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Ayan, blessed good morning mga kapatid. God bless. Amen.